Magandang buhay! Halina't matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Simulan na natin! GMRC Grade 1, Term 1, Week 1, Day 2. Batayang impormasyon ng sarili. Learning competency. Na ipakikita ang tiwala sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Magandang araw sa inyong lahat! Masaya ako sapagkat narito kayong lahat. Kumusta kayo? Bago natin simulan ng ating aralin, tayo ay umawit. Sabayan ng inyong guro. Narito ang liriko ng kanta. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Naisa-isa ba ng inyong kamag-aral o kapartner ang kanyang pangalan, palayaw, edad, petsa ng kapanganakan at kasarian? Mahusay kayo sapagkat natukoy na ninyo ang inyong pangalan, palayaw, edad, petsa ng kapanganakan at kasarian. Kaya naman, palakpakan ninyo ang inyong sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Bago natin ipagpatuloy, ay alamin muna natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mahusay sa guro. Kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Handa na ba kayo? Ngayon ay makinig kayo sa kwentong aking babasahin. Habang naglalakad papunta sa kanilang silid-aralan ay masayang nag-uusap sina Mitch at May. Sila ay magkamag-aral sa unang baitang. May, saan ka nakatira? Ako ay nakatira sa 83 Sampaguita Street, Barangay Matatag. Magkalapit tayo ng tirahan. Ano naman ang pangalan ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Ang aking mga magulang ay sina Edwin Cruz at Maria Cruz. Alam mo ba na niregaluhan ako ng aking tatay at nanay ng guhit kong manika noong aking kaarawan? Ako naman ay binigyan ng krayola ng aking tatay at nanay. Hilig ko kasi ang gumuhit o mag-drawing. Pareho tayo ng hilig, Mitch. Gusto kong iguhit ang mga halaman dito sa ating paaralan. Ako naman ay gusto kong iguhit ang mga bulaklak. Malapit na pala tayo sa ating silid-aralan. Oo nga, tayo nang pumasok upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Pumasok na nga sina Mitch at May sa kanilang silid-aralan. Sagutin natin ang mga tanong. 1. Ano-ano ang mga napag-usapan ni Mitch at May? Napag-usapan nila ang kanilang tirahan, mga magulang at mga gusto nila. 2. Saan sila nakatira? Saan naman kayo nakatira? Nakatira sila sa Barangay Matatag. Ako ay nakatira sa Patlang. 3. Ano ang pangalan ng mga magulang ni May? Sino-sino naman ang iyong nanay at tatay at taga-kupkup? Ang magulang ni May ay sina Edwin Cruz at Maria Cruz. Ang nanay ko ay Patlang at ang tatay ko ay Patlang. 4. Kung si May ay gusto ng manika, ano naman ang gusto mong matanggap sa iyong kaarawan? Gusto kong makatanggap ng patlang sa aking kaarawan.
5. Kung si Mitch ay mahilig gumuhit o mag-drawing, ano naman ang hilig mo? Ang hilig ko ay patlang. Sa araw na ito, inaasahang makikilala ninyo ang ibang batayang impormasyon ng sarili tulad ng tirahan, pangalan ng magulang o taga-kupkop, paniniwala o relihiyon, gusto o hilig, at pagka-mamamayan. Mahalagang makilala pa natin ang iba pang batayang impormasyon ng may pagtitiwala sa sarili. Tirahan. Ito ay lugar na kung saan matatagpuan ang tahanan ng isang tao. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Ito ay pagkakakilanlan sa nanay, tatay o tagapangalaga. Ngayon, sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. 1. Saan ka nakatira? Ano ang pangalan ng iyong tatay, nanay o tagapangalaga? 2. Ano ang iyong gusto o hilig? 3. Ano ang iyong paniniwala o relihiyon? 4. Ano ang iyong pagkamamamayan? Basahin natin ang kwento tungkol sa Ang Batang si Miko. Si Miko ay mag-aaral sa unang baitang. Siya ay nakatira sa 87 Manga Street, Barangay Matatag. Ang pangalan ng kanyang nanay ay Maria Reyes at ang kanyang tatay ay Juan Reyes. Siya at ang kanyang mga magulang ay Muslim. Si Miko ay Pilipino sapagkat ipinanganak siya sa Pilipinas at ang kanyang mga magulang ay Pilipino. Mga tanong. 1. Saan nakatira si Miko? Nakatira si Miko sa 87 Manga Street, Barangay Matatag. 2. Ano ang pangalan ng mga magulang ni Miko? Ang mga magulang ni Miko ay sina Maria Reyes at Juan Reyes. 3. Ano ang gusto o hilig ni Miko? Mahilig umawit si Miko. 4. Ano ang paniniwala o relihiyon ni Miko? Sila ay Muslim. 5. Ano ang pagkamamamayan ni Miko? Si Miko ay Pilipino. Ilahad ang batayang impormasyon ng sarili. 1. Ang tirahan ay lugar na kung saan matatagpuan ang tahanan. Tulad mo, ikaw ay may tirahan. Saan ka nakatira? 2. Ang pangalan ng magulang o tagapangalaga ay pagkakakilanlan na tawag sa nanay, tatay o tagapangalaga. Ano ang pangalan ng iyong mga magulang o tagakupkop? 3. Ang gusto o hilig ay pagnanais sa isang bagay na makamtan at sa isang gawain. Ikaw, ano ang iyong gusto o hilig? 4. Ang paniniwala o relihiyon ay pagkilala sa pananampalataya. Ikaw, ano ang iyong relihiyon? 5. Ang pagkamamamayan ay ang pagiging kasapi o miyembro ng isang tao sa isang bansa. Ikaw, ano ang iyong pagkamamamayan? Mahusay kayong lahat! Palakpakan ninyo ang inyong sarili at kamag-aral. Tayo ngayon ay maglalaro. Ipapasa natin ang bola habang tayo ay umaawit ng kung ikaw ay masaya. Kung sinong may hawak ng bola sa pagtigil ng awit ang siyang sasagot sa tanong na aking ipapahayag. Handa na ba kayo sa ating laro? Sabayan ng inyong guro, narito ang liriko ng kanta.
Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha ha ha. Mga tanong. 1. Ano ang pangalan ng iyong mga magulang o tagapangalaga? 2. Ano ang iyong pagkamamamayan? 3. Ano ang iyong paniniwala o relihiyon? 4. Saan ka nakatira? 5. Ano ang iyong gusto o hilig? Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Masaya ako at na-enjoy ko ang gawain. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinasagawang pagtugon sa ilan pang batayang impormasyon ng sarili? Natutuhan ko ang aking tirahan, pangalan ng magulang, hilig at relihiyon. Bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon ng sarili? Mahalaga po ito para makilala ako ng iba. Paano mo sasabihin ang iyong tirahan, pangalan ng magulang, gusto o hilig, paniniwala o relihiyon at pagkamamamayan sa iyong kamag-aral, sa iyong guro, sa iyong kapwa? Sasabihin ko ito ng malinaw at magalang. Ako ay si Patlang. Nakatira ako sa Patlang. Ang aking nanay at tatay ay sina Patlang. Ang hilig ko ay Patlang. Ako ay Patlang. At ako ay Pilipino. Mahalaga ang mga batayang impormasyon upang makilala ng maayos at mahusay ang sarili na nalilinang din ang tiwala sa sarili. Sa pagkakataong ito ay gagawin natin ang gawain bilang 2. Panuto. Punan ang mga patlang ng batayang impormasyon ng sarili. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakipagbahagi. Batayang impormasyon ng sarili. Ako ay nakatira sa Patlang. Ang pangalan ng aking mga magulang ay Patlang. Ang gusto o hilig ko ay Patlang. Ang paniniwala o relihiyon ko ay Patlang. Ako ay Patlang. Punan ng letra ang Patlang ayon sa kahulugan na babanggitin. Sagutan natin. 1. I. Tirahan. 2. U. Magulang. 3. U. Gusto. 4. I. Relihiyon. 5. I. Pilipino. 1. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Masaya po ako. 2. Ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang pagbuo ng mga salita? Natutunan ko pong bumuo ng mga salita. 3. Bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon ng sarili? Mahalaga po ito para makilala ako. 4. Paano natin ipinahahayag ang ating tirahan, pangalan ng magulang, gusto o hilig, paniniwala o relihiyon at pagkamamamayan? Dapat may tiwala sa sarili. Talakayin natin muli ang mga batayang impormasyon. Tirahan. Ito ay lugar na kung saan matatagpuan ang tahanan ng isang tao. Pangalan ng magulang o tagapangalaga. Ito ay pagkakakilanlan sa nanay, tatay o tagapangalaga. Gusto o hilig. Ito ay ang pagnanais na makamta ng isang bagay o ang pagnanais sa isang gawain. Paniniwala o relihiyon.
Ito ay tumutukoy sa pananampalataya ng isang tao. Pagkamamamayan. Ito ay tumutukoy sa pagiging kasapi o miyembro ng tao sa isang bansa. Panuto. Iguhit sa iyong kwaderno ang masayang muka kung tama ang pahayag at malungkot na muka kung mali. 1. Ang tirahan ay lugar na kung saan matatagpuan ang iyong tahanan. Masayang muka. 2. Ang pangalan ng magulang o tagapangalaga ay pagkakakilanlan na tawag sa iyong kaibigan. Malungkot na muka. 3. Ang gusto o hilig ay ang pagnanais sa isang bagay na makamtan o pagnanais sa isang gawain. Masayang muka. 4. Ang paniniwala o relihiyon ay pagkilala sa paborito mong kulay. Malungkot na muka. 5. Pagkamamamayan ay ang pagiging kasapi o miyembro ng tao sa isang bansa. Masayang muka. Mahusay ninyong natukoy at naisa-isa ang batayang impormasyon ng sarili. Sa pagkakataong ito ay sasagutin ninyo sa inyong kwaderno ang sumusunod na mga tanong. 1. Saan ka nakatira? 2. Ano ang pangalan ng iyong nanay o tatay o tagapagkukup? 3. Ano ang iyong pagkamamamayan? 4. Ano ang iyong paniniwala o relihiyon? 5. Ano ang iyong gusto o hilig?